Kung ikaw ay mag-apply ng non-immigrant visa, kasama na ang US Tourist Visa, B1, B2 Visa, or other non-immigrant visas, marami na pong bagong rules. Napakabilis po kasing kumilos ni President Donald J. Trump at marami po siyang executive orders. So marami din pong bagong policies ang ini-impose ng Department of State at dapat naka-align ito sa interes ng Amerika. Disclaimer lang po, hindi po ako connected or employee ng US Embassy Manila at base po ito sa mga information na makikita sa mga official government website. Pero pwede po ako magbigay ng kaunting explanation kung ano po ang mga updates na ito at kung ito ay applicable sa inyo. Lagi po nating tatandaan na ang US Embassy ay itinayo para serbisyuhan ang mga US citizens na nakatira sa Pilipinas. If you're a US citizen abroad and you have a lost or stolen passport, you can apply for a passport. And also you can avail of assistance in case of medical emergencies, crisis situations, or if you need financial assistance. There are also assistance for family members, especially if there's a death abroad, also when sending money or locating a loved one. The US Embassy can help family members if you have other family members outside of the US. So marami na pong pagbabago at dahil po ang mga policies ni President Donald J. Trump ay para sa mga American citizens at legal permanent residents, pinoprotektahan lamang po ang American interest. So ibig sabihin, kung hindi po masiserve ang American interest, hindi po pagtutuunan ng pansin ng Trump administration at ng Department of State Secretary na si Marco Rubio. So makikita po ang priorities ng US doon sa website ng Department of State. At ang highest priority is to protect the lives and interests of US citizens overseas. So ito po ang mga bagong priorities and mission ng Department of State. Ang mga pondo na inilalaan ng Department of State ay para sa program or policy na ma-justify na America should stay safer, stronger, or more prosperous. As of July 15, sa mga American citizens na nakatira sa Pilipinas, isang email contact information na lamang po ang pwedeng gamitin. So ito po ang bagong update. For all American citizen services, there is only one single email contact, and that will be acsinfomanila@state.gov. This is applicable for both Manila or Cebu. Another update is that US citizens can now renew their passports online. Another important announcement is that there were 2.78 million passport books and cards issued in March, and that was considered a high volume. So malaki po ang population ng mga American citizens na currently living in the Philippines. So marami pong US citizens ang nangangailangan ng serbisyo ng US Embassy. Pangalawa po, kung ikaw ay mag-a-apply ng visa, whether immigrant or non-immigrant visa, dapat po naka-align ito sa interes ng Amerika. So ito po ang mga bagong updates. Priority ng Trump administration ang pag-deter sa illegal immigration. At pangalawa ay para mapigil ang visa fraud. Mas mahigpit na ang pag-verify sa mga visa applicants pagdating sa identity, nationality at travel patterns. Titignan rin ang mga public posts sa inyong social media accounts. Ito na ang mga bagong update. Effective po ito 2025 during the Trump administration. So wala na pong COVID-19 vaccination requirement for adjustment of status. So usually po kasama po ito kung ikaw ay magpo-provide ng documentation for your green card application. Pero ngayon ay wala na pong requirement for COVID-19 vaccination. Sa mga mag-apply ng immigrant visa, marami na pong bagong rules at dapat ay fully prepared ka sa iyong interview. Meron pong update na nilabas noong May 2025. Ito po ang update sa mga immigrant visa applicants. Mas mahigpit na ngayon sa mga immigrant visa applicants dahil kung meron kayong appointment at hindi kompleto
ang dala ninyong original documents ay hindi po kayo bibigyan ng interview at kailangan nyo pong magpa-schedule ng bagong appointment. At ibig sabihin nito, hindi ka agad makakakuha ng appointment kung wala kang or kung kulang ang iyong documents. Ito po ang mga documents for immigrant visa applicants: passport, original civil documents, original Philippine police clearance or NBI clearance, at foreign police certificate kung nakatira ka sa ibang bansa or nag-work ka sa ibang bansa, affidavit of support, DS-260 confirmation page, at interview appointment letter. Isa pang update ay dapat ay nakapag-medical examination ka na sa St. Luke's bago ka pumunta sa iyong immigrant visa interview. Kailangan ding dalhin ang original birth certificate for applicants being petitioned by their child or sibling at tignan po ang mga aliases or nicknames kasama na ang magkakaibang spelling. Pag-usapan naman natin ang non-immigrant visas. Marami pong categories ang non-immigrant visas. Pero ang pinaka-popular po ay ang B1, B2 US Tourist Visa. Ano po ba ang mga bagong requirements sa mga mag-a-apply ng US Tourist Visa? Yung mga bagong update ay nakalagay sa One Big Beautiful Bill at ito ay naipasa noong July 4. At isa na dito ay ang tinatawag na Visa Integrity Fee. Ang fee na ito ay on top of existing visa application fee. So para ito sa condition na hindi ka mag-work sa US at magde-depart ka sa US no later than 5 days from the date of the visa expiration or gaining of lawful permanent status. Ang fee na ito ay pwedeng ma-reimburse at effective ito October 2024 to September 30, 2025. Sa mga mag-a-apply ng US Tourist Visa, 2 appointments po ang dapat ninyong gawin. Unang-una ay ang Visa Application Center na itinayo last year. Para po ito sa mga mag-a-apply ng US Tourist Visa. Meron na pong biometrics sa mga mag-a-apply ng US Tourist Visa. Itinayo po ang Visa Application Center para makuha ang biometrics information. Pangalawang appointment ay ang interview schedule para sa inyong interview. Merong isang importanteng update at ito ay effective September 2nd of 2025 at meron pong mga changes sa visa interview waiver. So lahat po ng non-immigrant visa applicants under the age of 14 and over the age of 79 will now require an in-person interview. Pero meron pong exceptions at ang pinaka-importanteng exceptions ay sa mga applicants renewing B1 or B2 or B1, B2 or border crossing card within 12 months of prior visa's expiration, an applicant was at least 18 years of age. Marami po ang nagtatanong kung mahigpit na ba ang pagkuha ng US Tourist Visa under the Trump administration. Mas mahigpit po ang pagkuha ng US Tourist Visa pero hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakaroon ng chance na mag-grant ang iyong application for US Tourist Visa. So depende po sa inyong social ties at personal circumstances. At dahil po meron ng fingerprint information at vetting information sa mga mag-a-apply ng tourist visa, ay dadaan na po kayo sa mga background checks. Sa mga first-time applicants ng US Tourist Visa, meron pong process na kailangang sundin bago po kayo ma-approve at kailangan ay ma-approve po ninyo ang inyong social ties sa Pilipinas at dapat ay kumpleto po ang information na inyong ibibigay. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron po kayong experience sa US Embassy Manila at gusto nyo pong i-share, pwede nyo pong i-post sa comments section below. Salamat po sa aking mga subscribers at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po at huwag pong kailimutang i-like at i-share po ang mga videos na ito sa aking channel. Salamat po sa lahat ng aking viewers. Salamat po sa pagsubaybay. I hope everyone is staying safe and have a great day.